So balikan natin ang timeline 2022 nung sinabi ni Pangulong Duterte na mayroong isang tumatakbong presidente na nagdodroga, nagalit ako kay PRRD. But I said sorry also. I said sorry already kay PRRD. Nagalit ako kay Senator Bongo noon. Sabi kong nakalimutan ko na iba kong mga statements, ay matino. Akala ko siya talaga makapagbangon ng Pilipinas. Alam niyo yan. Alam niyo po yan, kahit tignan niyo sa timeline ko, sa mga Facebook posts ko, mga luma, alam niyo na ako ay talagang solid na Marcos supporter. Pero pinili kong manindigan para sa katotohanan. April 2022, mga palangga, okay? Umuwi ako ng Pilipinas, right? April 2022 dahil gusto kong ma-witness yung campaign, yung sama-sama natin pagbangon muli. Ito pala yung una kong punta ng Pilipinas. Ito, ang picture namin ni Lisa Tanas. Ayan si Lisa Marcos. Nakita nyo? Ayan. So, ayan yung library, April 25. Actually, una ko hinanap si Amy Marcos. So, nasabihan ako, mga kababayan, na hindi allowed si Amy Marcos doon sa headquarters. So, habang nakaupo kami, nagkakwento si Lisa Tanas. Galit na galit siya kay Amy. Kinumpronta niya ito si Talakera at si Joe Smith na, parang, sabi niya na gano'n, pumunta kayo doon sa Len series ni Amy at ni Daryl Yap. Ayaw ni Bong yan. So, may mga ganon siyang drama. Tapos ako naman, di ko naman alam na pumunta sila. So, nandoon lang po ako. So, doon pa lang, nakakaramdam na ako ng hindi okay si Amy at saka si Lisa Tanas. May 7, ayan o, ng mga nagpapapicture sa kay Palangga Maharlika. Ayan. Ang sarap ng feeling nung time na yon. Then, umuwi na ako ng Pilipinas. Ang dami kong mga na-meet na tao. Pero nung mga panahon na yon, napansin na akong kakaiba sa headquarters. Ikinubli ko lang yan sa sarili ko. Actually, sinumbong ko yan kay Lisa Tanas na sabi ko nga, bakit ganon? Ngayon pa lang, parang pinapalibutan na kayo ng ahas. At another issue na sinabi ko sa inyo, yung mga tao dun sa baba, yung mga supporters, ni hindi binibigyan kahit tinapay man lang, samantalang bumabaha ang pagkain, overflowing sa loob ng headquarters. So, bilang isang simpleng mamamayan, ordinaryong mamamayan, dumudugo yung puso ko pagdating sa namamaltrato o hindi nabibigyan ng tama. Kasi sabi ko, we're fighting para to sa tao, para sa Pilipino. Bakit yung mga supporters ni hindi man lang nabigyan ng pagkain? So, ganun yung mga reklamo ko. Tinawagan ako ni Lisa Tanas, ni Lisa Marcos. Okay, na pumunta ako sa inauguration. So, after that, celebration, di ba ang saya-saya natin, ganyan-ganyan. So, after inauguration, ang dami kong nakilalang mga tao. May ipinakita sa akin picture doon, okay, sa isang prestihosong hotel sa Maynila. So, itong taong ito, pinakita niya yung picture sa akin ng kasama nung partner niya. Luma yung picture. Doon nangina ako, sabi niya, Maharlika, alam mo, totoo na nag-addictus nga itong si BBM. Tapos sabi ko, oh my God. Tapos sabi niya, pero di ba marami namang mga executive or mga taong negosyante o matataas na nagpupulburon pero successful sila. During that time, mga palangga, binavalidate ko na yung sarili ko. Tama ba to? Sabi ko na ganon. Tama ba itong ginagawa ko na nagsumuporta ako kay Marcos Jr.? Kaupo pa lang ni Bangag, sabi ko, ako yung number 1 na kilala ninyo sa social media na loyalista, tapos magsasalita ako against kay Marcos Jr. So sabi ko sa sarili ko, bigyan ko siya ng chance. Sinasabi sa akin ng mga taong to, na mga nakausap ko, mga iba't ibang klase, mga negosyante, sino man, naku, kilala talaga yan dito sa Forbes Park. Si Marcos, si Bongbong, si BBM, na nagpupulburon. Hanggang sa July, nandoon pa ako sa Pilipinas, na nag-a-appoint na, nagsasabi na si Bangag kung sino yung i-appoint niya. Hanggang sa nakikita ko yung mga pangalan ng mga i-appoint niya, sabi ko mga sangkot sa kaupangurakot, sa mga pangawat. Pero teka, may na-skip akong kwento. May 9. Okay. Nung May 9, nung gabi ng eleksyon. So ngayon, inanap ko si Amy doon. Okay, inanap ko si Amy, hindi ko siya makita. Tapos, tandang-tanda ko, sinabi sa akin ni Mel Robles, ni Langka, o di ba? Sabi niya, ang galing-galing ni Lam. Sabi niya, ni Lam pagdating sa pag-campaign. Sa political campaign, mas magaling daw si Lam
kaysa kay Amy Marcos. So doon nakakaramdam na talaga ako na talagang malupit yung kanilang hindi pagkakasunduan, hindi pagkakaunawaan. Mga kababayan, may nakita din ako doon. Sabi ko, liquor ban. Pero bakit overflowing yung alak? July ay nagkaroon siya ng issue dito sa ampon ni Lisa Tanas na pinaaral nila sa London, ganyan-ganyan, na kinampihan ni Lisa, ganyan-ganyan, sa away nila talaki. Tapos ang gusto ko naman sana doon, maayos lahat. Kasi nga pare-pareho kaming Marcos supporter. Pero ako, sabi ko dahil, supporter nila ako. Sinabi ko kay mother na, wag mother, wag muna, pinipigil-pigil ko siya. Yun yung time na tinext ko si Amy. Sabi ko, Manang, si magpapasabog. Sabi ko, ganun. Magsasalita daw siya. Ganyan, ganyan, ganyan. Tinext ka agad ako sa Viber pa noon, may conversation kami ni Amy. Ang sagot niya sa akin, ano yung papasabog niya? Yun ba yung inutusan ba siya ni Lisa na bumili ng pulburon, ng shab-shab? So ngayon, sabi ko hindi. Kaya nga nakiusap ako nun sa'yo, Amy, di ba? Baka pwede mo namang bigyan ng trabaho si Mother Pebbles. Sabi ko, kahit staff, para hindi na magsalita. Kasi kawawa naman yung tao, naghirap din naman sa campaign, na ano yung kanyang burger business, ganun-ganon. I was concerned dun sa mga taong, mga nakatulong. Gusto ko lang malaman ninyo kung kailan kami tumigil ng pag-uusap ni Lisa Marcos. Kasi during the campaign, since 2017, nung una kaming nag-meet sa Lawag, nung in-invite din ako ni Amy sa kasal ng anak niya, constant yung communication namin ni Lisa, nagsisend siya sa akin, si Satanas, nagsisend siya sa akin ng mga link, everyday, inaabangan ko yung pangalan ni Glenn Chong. Akala ko ba aayusin natin yung election system sa Pilipinas. Ganyan-ganyan. So, hindi na siya sumasagot noon. Hanggang sa dumating yung point na sabi ko, Lam, can you please call me? Sabi ko, or can I call? Sabi ko, it's about it's important matter. Tapos ang text sa akin noon, how is it important, Maharlika? Parang sabi ko, oh really? For so many years na magkaibigan tayo na nagsisend ka ng link para sa asawa mo, para sa pagbangon ng Pilipinas, ito yung sagot mo sa akin. How is it important, Maharlika? So to me, that signals na iba na ang landas na pupuntahan nito. So, ngayon, mga palaga, wala na ang silbi. Wala na, tapos na hawak na nila yung hawak na nila yung gobyerno. Ang sa akin lang naman, kaya ko siya tinatanong tungkol dito sa pag-a-appoint kay Glenn Chong. Dahil pinangako naman niya yan, na sinasabi sa akin na nilalako, I think August, September, October, na nilalako na yung video na sumisingot si Bangag ng 10 million pesos. Noong bandang October, nagsasalita na ako, di ba? Mga pulburon. Sabi ko, magigimbal kayo. Mga ganun yung litanyahan ko noon eh. Magigimbal kayo. Doon sa dating Facebook natin, na yung Maharlika na may almost 1 million hanggang sa dumating ang 2023, ang daming na nagbigay sa atin ng mga information about dito sa mga anomalya na ni Bangag Jr. Hanggang si Lisa Tanas, si Marcos Jr., may mga trolls na sinabi na si Maharlika ay loka-loka, si Raulo, lahat na fake news and everything. Hindi ako tumigil doon hanggang ako ay pinailanan ng mga kaso-kaso at kung ano-ano pa. So, last year, isinabay ko ang pag-expose ng video na nagpupulburon si Marcos Jr. Nagulantang ang lahat. Bigla kaagad naglabas ang DILG, ang lahat ng ahensya ng gobyerno na AI yan. Ganyan, kakasuhan si Maharlika, i-extradite si Maharlika, si Harry Roque, ganyan-ganyan, di ba? Yun ang sinabi, ang ano nyo sa akin. Minura nyo pa ako. Lahat kayo, di ba? January, bago kayo nilabas yung pulburon, January, nung Maisog Rally, first ng pag-launch ng Maisog sa Davao, sinabi ni Pangulong Duterte, okay, na si Bangag nga ay nag-a-addict. Dumating na naman yung issue ng PIDEA Leaks, lumabas itong si Agent Morales. Diba? Lumabas si Agent Morales na dating PIDEA. 2024, last year, lang na-expose yung PIDEA Leaks. Yung mga dokumento doon sa authority to op na dapat i-raid si Maricel at si Bongbong Marcos, diba? Ang mga kasama nila, okay, 2012 yun nangyari, yung dapat mangyayari dapat yung raid na yon. Nung lumabas siya mga yan, kinontak ko si Cathy Binag. Hanggang sa na-interview natin si Cathy Binag na sinabi niya mismo na inalok siya ni Lisa Tanas
Ito yung mga corroboratives, factual and testimonial ng mga tao. Then, eto na nga, yung pulburon video, ang dami ng taong nagpapatotoo eh. Na hanggang ngayon nga, hindi nila kinasuhan si Cathy, nandyan sa Pilipinas. Pero ako, fabricated crime, ang dami dyan sa Pilipinas. Now, ngayong araw na ito, ay pinatunayan ni Ivy Marcos na totoo ang sinabi ko. Naalala nyo, galit na galit ako kay Daryl Yap? Ito lang, ito mga nakaraang buwan sa mga alpotera na sinungaling daw ako. Hindi daw totoo, ganyan-ganyan, kasi nililigtas nila si Amy. Di ba? Ilang tao, ilang mga vloggers, ilang mga trolls ni Satanas, trolls ni Amy Marcos, na dinidiscredit si Maharlika. Meron pa silang mga sinabi na, kaya nagagaganyan si Maharlika dahil nanghingi ng pera kay Amy, ganyan-ganyan, mga ganyan doon sa daig. Mga kababayan, point blank, sinabi ko sa inyo na nagkita kami ni Amy Marcos, ang sabi niya, Maharlika, bakit ka ba nagagalit sa akin? Sabi ko, this is not personal. Ito ay tungkol sa pagiging addict ng kapatid mo.